tanghali po sa ating lahat. Hallelujah. So, alam ko pong parang yung mga mukha nyo po parang akala ko si Pastor Hinder. Nagpapahinga lang po siya pag ganitong oras. No? So, tayo po ay binigyan ng pribilehiyo ng Panginoon na bahagi po sa inyo ng salita ng Panginoon. So, ako po si Brenda, isa po ako sa leader ng church namin, and praise God na isa rin po sa naisasama po ni Pastor Hiner sa mga seminars namin, Luzon, Visayas, and Mindanao. And mostly po, ako po ay nagsasalita sa mga youth incubation namin, mga youth seminar. No? So, Luzon, Visayas, Mindanao din po yon. And ngayon po, nagagalak po ako na makita po kayo ngayong tanghali na to. Ayan, so alam ko po na itong tanghali na to ay talagang challenging sa atin dahil after po nating mabusog, ang susunod na pong masarap gawin ay matulog. So pakisabi po sa katabi, titigan mo sa mata. Sabihin mo, brother, sister, binibigyan kita ng karapatan na ako'y kurutin kapag nakita mo na akong inaantok. Parang hindi nyo na po masabi sa katabi nyo. Alam nyo po ba na sa Bible, ang pagkatulog po ay katulad po nung minention kanina ni Pastor, no? Na yung pagkatulog po ay isa po sa kailangan po nating labanan bilang mga Kristiyano dahil ang dami pong natulog na hindi po nakapasok. Yung tema po natin ay handang nananabik sa pagbabalik niya. At yung mga inaantok po o yung matagpuan ng Panginoon na tulog ay hindi po talaga makakapasok. Alam niyo po ba yon? So, minention po kanina maraming paraan na talagang mananabik ka sa pagbabalik ng Panginoon. But ngayon pong tanghali, gusto ko pong bigyan no, ng emphasis, no, yung pagiging handa. Tanungin mo po yung katabi mo, handa ka ba? Kasi yung pananabik, kasi alam mo na pag dumating si Lord, no, we will be caught up in the air, no, itong body natin will be transformed into the glorious body, no, hindi mo mararanasan yung death, hindi mo mararanasan na yung pain. Parang ang sarap, isip-isipin na malapit na yung dumating. No, no more pain, tapos wala na tayong mga paghihirap, pero nakakalimutan natin yung prerequisite, kung ano yung importante, yung pagiging handa. Diba? So, I will start dito po sa atin pong verse, no? Na nakalagay din po dito sa atin pong tarpaulin. Sa 2 Timothy chapter 4, verse 7, sabi dyan, I have fought. Sabihin nga po natin, I have fought. Ibig sabihin po niyan, lumaban siya. Bago po niya matapos, o kumbaga pag sinabi po nating prerequisite, ito po yung mahalaga na una nating dapat gawin para manatili kang faithful at para matapos mo yung race. Hello? Hindi mo matatapos yung race kung hindi ka lalaban. Hindi ka magiging faithful kung hindi ka lalaban. Dahil even at this moment, meron tayong laban. Alam niyo ba, meron akong nabasa na isang book na isa po siyang, he was a former agent ni Satan. And every time po na makikita po niya, nasa loob po sila ng church, no? At ang ginagawa po talaga nila is paaantukin nila yung mga Kristiyano. No, bakit? Kasi ayaw nila na makatanggap ka ng kahit na isa lang na word na panghahawakan mo because one word from the mouth of God will change your life.
One word from the mouth of God will cause you to be ready. Magiging handa ka na, ito pala yung pangako ng Panginoon, ito pala yung mangyayari, kaya kailangan lumaban ako. May laban tayo, kaya ang gusto ng kaaway, hindi ka makapasok. Ayaw ng kaaway na ma-enjoy mo kung ano yung benefits na ikaw ay nasa Panginoon. Kaya ang gagawin niya ang lahat para hindi ka maging handa. Hello? So, sabi dito, I have fought. So, ibig sabihin, kailangan nating lumaban. So, sa John 10:10, the thief does not come except to steal, to kill, and destroy. Meron kang kaaway. Sabi mo sa katabi mo, meron kang kaaway. At yung kaaway na yan, ayaw niya na maging handa ka, ayaw niya na manabik ka, gusto niya sirain yung relasyon mo sa Panginoon, gusto ng kaaway na manghina ka, ang gusto ng kaaway, huwag ka nang maging hopeful sa kanyang pagbabalik. No? So now, ang pag-uusapan po natin ngayon pong tanghali na to, dahil tanghali na rin naman, lumaban na tayo. So, war zone. As a Christian, we are always in a war. Dapat alam mo to bilang Kristiyano, habang nag-aantay ka sa Panginoon, dapat alam mong may laban. Kasi yung binabanggit kanina, yung 10 virgins, kung walang laban yon, sana lahat sila nakapasok. And even sa mga parables sa Bible, nung nagkaroon ng invitation si Lord na magkakaroon ng banquet, alam niyo ba yung story na yon, yung parable na yon? Ang daming inimbitahan. No, ang daming inibitahan, pero ang dami pong busy. Tama? Sino dito busy? Diba? Ang daming busy. Ang daming iba ang priority. Kinukuha yung lakas mo para maramdaman mo yung pagod para hindi ka pumunta ng church. Hello? Diba? Sisip-sipin yung lakas mo para hindi ka makapag-pray. Yung magpe-pray ka, tapos magigising ka na lang, umaga na, bukas, kinabukasan na yung amen. Nangyari ba yun sa inyo? Nako, maraming beses na nangyari yan sa akin. Kaya alam na alam po natin dapat bilang mga Kristiyano na merong laban. Hello? Hallelujah. So sabi po dito, tayo ay nasa labanan. Hallelujah. Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8, stay alert. Sabi mo sa katabi mo, stay alert. Tapos sabihin mo sa sarili mo, stay alert. Bakit? Watch out for your great enemy. Hindi po sinabing pipitsugin yung kaaway mo. Hindi sinabing isang pitik lang yung kaaway mo. Bilang Kristiyano, alam mo na yung kaaway mo, great siya. Kaya hindi mo siya pwedeng labanan ng sarili mong lakas. Hindi mo siya matatalo na ang prayer mo, Lord, salamat po sa araw na to, sa kalakasan, Lord God, Amen. Hindi mo siya matatalo sa ganong klaseng prayer. Hindi mo matatalo yung kaaway nang hindi ka nagbabasa ng Bible. Why? Because the Word of God is our sword. Hindi mo kayang pugutan ng ulo yung kaaway nang hindi mo alam yung Word of God. No? So, yung great yung enemy mo, kaya dapat alam mo yung posisyon mo. Handa ka dapat sa kanyang pagbabalik. Sabi dito, he prowls around like a roaring lion, looking for someone. Naghahanap siya, it's maybe, yung katabi mo, actually it's not maybe, it's really you and me. Nagumahanap siya ng paraan, ng way, no, para ano daw? Para wasakin ka. Sino dito nakaranas nung bago ka kay Lord? Grabe talaga yung service mo kay Lord. Yung ang aga mo lagi sa church. Diba, sarado pa nga yung gate, nasa labas ka na eh. Tapos minsan magsiselfie ka pa, here na me, where na you.
'Diba? Tapos talagang grabe yung sigasig mo sa pagsiserve mo kay Lord. Pero along the way, alam ko lahat tayo nakaranas nito na parang unti-unti tayong nawawala ng gana. Hello? Tapos may isang gawain ka nang hindi aatenan. Maiintindihan naman ni Lord, He is a loving God. Maiintindihan niya na super talaga to. Lord, yung excuse ko valid. Tapos, darating uli yung pagkakataon na pinagbigyan naman ako ni Lord nung last time eh. So, pagbibigyan niya ako ulit ngayon. So, darating yung time, hindi mo na pinaglalaban yung relationship mo kay Lord. Aray. Sino, ang late-late ng babaeng to, grabe magsalita ah. Hallelujah. But I pray po that this afternoon, hindi po tayo aalis sa lugar na to na hindi po tayo natutong lumaban. Na hindi po tayo maging handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. So let's go. Sabi ng Luke chapter 4 verse 13, "Now when the devil had ended every temptation." Ito pong verse na to, ito po yung tinempt din po ng kaaway ang ating Panginoong Jesus. So isipin nyo, si Lord Jesus, Diyos na siya. Prayerful siya. Actually, after pa to nang mag-fasting siya. Tama? Pero after niyang mag-fasting, andyan agad yung kaaway. Tapos kung babasahin natin yan, talagang tinempt po si Lord. Ang daming temptation sa kanya. Pero alam natin na hindi nanalo yung kaaway. Pero hindi doon natapos. Sabi dito, nung natapos daw niyang i-tempt si Lord, He departed from him, until an opportune time. Ibig sabihin, naghahanap ng opportunity ang kaaway kung kailan ka pakiramdam na tinatamad. Pag ang gagamitin niya yung business mo, gagamitin niya yung mga pangangailangan mo, mga pagkakataon. Mga pagkakataon. No, para ano? Para ikaw ay i-tempt, para ikaw ay ilayo sa Panginoon. Si Lord na yun what more pa tayo? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka pwedeng maging handa. Kasi si Lord mismo ay hinarap ang kaaway, so tayo din kailangan alam natin kung paano harapin ang kaaway. Hello? So makikita natin kung paano po tayo maaring magtagumpay sa laban na meron po tayo araw-araw. So, kailangan alam mo na meron kang kaaway, you have an enemy, and the enemy will put a foothold in your life. Ano po yung foothold? Yung foothold daw po is a base of operation of the enemy for further advance. So, nagkakaroon daw siya ng maliit na parte sa'yo. Maliit na pagkakataon. Nagagamitin niya yon para makapag-advance siya sa gusto niyang gawin, na ano yung binasa natin kanina? Nakawan ka, sirain ka, wasakin ka. Hello? So, gaano ka kakahanda? Alam mo ba na may kaaway ka? Alam mo ba kung ano yung gusto niyang gawin sa'yo? Dapat handa ka lagi. Lalo na ngayon na parating si Lord, eminent na ramdam na natin na pabalik na si Lord. Hindi naman siguro tayo magtetema ng ganito kung hindi natin ramdam na parating na si Lord. Tama ba? So, ang kaaway po, nagdo-double time. 24/7. Para hindi ka manabik, hindi mo malaman na parating na si Lord. So now, let's go. Sa Matthew 24 po, dito po binanggit kung ano yung mangyayari in the last days. And actually, ito po ay nangyayari na ngayon. Tama ba? Sabi po sa Matthew 24,
Sinabi ni Lord, don't let anyone mislead you, for many will come in my name, claiming I am the Messiah. So alam natin yan, meron ng nagpapakilalang Son of God. Gaano ka kahanda na harapin yung mga ganitong deception? They will deceive. They will deceive. They will deceive. Hindi po konti. Marami daw yung madideceive. No, sabi pa nga, even the very elect will be deceived. And kung mapapansin nyo po nitong mga nakaraang taon, ang dami pong mga Kristiyano na they turned their backs from their faith. May mga sad to say, may mga pastor, merong mga nagsulat na book, mga matitinding worship leaders, alam nyo po yan, mga kilala nyo po yan. But they turn from their faith. Why? Hindi tayo magugulat. Sinabi na siya ng Panginoon that in the last days, many will be deceived. And sabi pa dito, you will hear of wars and threats of wars, but don't panic. Yet these things must take place, but the end won't follow immediately. Dami nating nakitang, grabe na yung mga wars, tama ba, ng mga nakaraang taon. No? Kung ilang beses nang nagpasabog sa Israel, sa iba't ibang lugar, no? Nagkakaroon na po ng matinding mga wars. Nation will go to war against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquake. Nagkaroon po tayo ng pandemic. Tama? Earthquakes. Alam niyo po, naranasan ko yung matinding earthquake nung nasa Mindanao. Napapanood niyo lang po dito, yung talagang nagbabaksakan talaga yung mga building. Meron kaming isang incubation, nasa isang hall kami, merong chandelier. Habang nagwo-worship kami, yung chandelier sumasayaw din. Ramdam namin yung lakas ng earthquake. But praise God, we are protected by the Lord. So, kita ko po yung talagang pagyanig, ramdam namin. Nangyari na po talaga siya. But all this is only for the first of the birth pains with more to come. Then you will be arrested, persecuted, and killed. Sabi pa dito, you will be hated all over the world because you are my followers. Sino dito kinukutya pag nag-share ka ng Word of God? Confident ka ba na mag-post ng mga about sa Panginoon? Eh lalo na ngayon, when it comes to LGBTQ, may plus pa, plus. Hindi ko alam kung ilan yung plus nila eh. Saan ang stand mo? Hello, asan ang stand mo bilang Kristiyano? Friendship mo, matalino, successful. Pero may confident ka ba na, alam mo ba na, di ba, pag nag-share ka, takot kang i-share yun kasi alam mong ibabash ka? Hello? Di ba? Very subtle na yung deception sa social media. Di ba? Yung mga palabas kasi ngayon, mga hiwalayan. Diba, mga patayan. Gaano ka kahanda na hindi mo alam na yung mga napapanood mo will contaminate you para ma-disqualify ka sa pagbabalik ng Panginoon? Hello? Kaya po kami, may TV kami pero hindi na kami nanonood. And then may time, hindi ka na talaga mahilig mag-ano sa Facebook. No, magpo-post ka, mag-share ka, yun lang. But kasi alam mo kung gaano na po kadumi, no? Kung paano gamitin ng kaaway ang social media para po i-deceive tayo. And ito na po, and many will turn away from me and betray and hate each other. Narinig niyo na ba yung mga nagdi-divide na mga church? Marami na po yan. 'Di ba? Magulang sa mga anak sa kapatid, nagkakaroon ng hatred. Nararanasan niyo po ba to? Aware po ba kayo na nangyayari to? Nangyayari po ito, kaya kailangan handa tayo. Sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold. Marami daw po ang manlalamig sa Panginoon.
Paano mo masasabi na on fire ka kay Lord? Hindi, alam niyo po ba na hindi porket nasa loob ka ng church, Christian ka? Hindi po porket pumupunta ka ng church, masasabi talaga na follower ka ng Panginoon. Hello? Wag po na, kailangan alam po natin yung sarili natin. No? Alam niyo po, yung totoo daw pong follower ng Panginoon ay hindi lang po nakikinig ng kanyang salita, but those who do the will of God. No? And yung iba, pumupunta sa church tapos uwi na, Zimbabwe. After mag-church, uwi, bye. Pero walang relationship with one another, walang relationship sa man of the house. Tanungin mo kung nagbabasa ng Bible every day. Tanungin mo kung nagbabasa yung katabi mo every day. Ano po, sobrang kumbinsido po ako na talaga pong nagbabasa po kayo ng Word of God every day. Nagpe-pray every day. Praise God. It should be normal. Normal sa Kristiyanong nananalangin araw-araw. Normal sa isang Kristiyano ang sumasamba araw-araw. Normal sa isang Kristiyano, hallelujah, ang nagbabasa ng kanyang salita araw-araw. Kaya sabi, meditate the Word of God day and night. Hindi lang natin kinakanta, day and night, night and day. Diba? So, let's meditate on it. Sinabi po yan ng Joshua 1:8. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. So that when you obey it, you will have a successful life. Yung iba ang gusto maging successful. Nakalimutan yung do not let this book of the law depart from your mouth. Hallelujah! But the one who endures to the end. Ayan o. So isa pala sa character ng pagiging handa na nananabik sa pagbabalik ng Panginoon. Ano daw? Who will endure. Hanggang kailan ka mag-endure? To the end. Hanggang dulo. Hello? Hindi basta-basta sumusuko. Hindi basta-basta na-o-offend. Hindi basta-basta na-aapektuhan ng sitwasyon. Hindi daw nalilid ng emosyon. Hallelujah. Kasi pag nadaya na tayo ng emosyon natin, I tell you, mawawala na yung pananabik mo sa Panginoon. You will start to crave for other things. You will start to desire for other things more than God. Hallelujah. Now, so, katulad na sinasabi ko kanina, na tayo po ay nasa war araw-araw. So, kailangan nating lumaban. So, ngayong hapon, 3 letters silang po ang ibibigay ko po sa inyo. Mabilis, di pala mabilis, madali po ninyong matatandaan. And I pray na pag-uwi po ninyo, madala nyo po ito sa inyong mga personal na buhay upang maging matagumpay po tayo, handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So, let's go. So, warfare is the screening and guarding of anything that passes through our gates. So lahat ng makikita mo, 'di ba? Pag nakita mo isang kapatiran mo nasa bakasyon. Tas ikaw nasa bahay lang. Tas sabihin mo, sana all. 'Di ba? Papasok yung inggit. 'Di ba? Andiyan yung papasok ang pagseselos. May narinig ka. So lahat po ng papasok sa ating pong gate, sa ating pong mga mata, sa ating pong tenga, sa ating pong ilong. Diba? Laban din pag naamoy mo yung katabi mo eh. Warfare Tapos tinaas pa yung kamay eh. Hallelujah!
Warfare, tapos ma-open ka, nakaka-open si brother eh. 'Di ba? Pero hindi, kapag daw nasa warfare ka, guarded ka. Ano man yung makita mo, marinig mo, maamoy mo, malasahan mo. Alam mo kung paano labanan. Hallelujah! Are you ready? 3 powerful C's in warfare. Number 1, confession. Ito kanina ko pa po sinasabi, do not let this book of the law depart from your mouth. No, confession, it is acknowledgement to admit, to tell, or make known something such as something wrong or damaging to oneself. So, yung lumalabas po sa bibig natin ay makapangyarihan. Dahil sa lahat po ng nilikha po ng ating Panginoon, tayo pong mga tao ang binigyan ng Lord ng kapangyarihang magsalita. And tayo po ay nilikha po sa image ng Panginoon. Sabi po ng Genesis, no? Let us make man into our image, into the image of God. So, ibig sabihin po, sa Genesis pa lang, nung nag-declare po ang Panginoon na let there be light, and there was light. Ibig sabihin, nagkakaroon daw po ng kapangyarihan, ng fulfillment, yung lumalabas sa bibig natin. Tama ba? Sino po dito, kinamusta ka ng kapatiran? Kamusta ka? Anong lumabas sa bibig mo? Eto. Marami pa ding utang. Eto. Magkaaway na naman kami ng asawa ko. Eto. Yung lumalabas sa bibig niya, puro talunan. Hello? Ano lumalabas sa bibig mo? Kapag pangit yung sitwasyon, di ba? Ano lumalabas sa bibig mo? Ha? Sabihin ba natin, ano ba namang buhay to? Di ba, nung wala pa tayo sa Panginoon, lagi tayong nagre-reklamo. Ang hirap talaga ng buhay na to. Pag nainis ka dun sa anak mo, wala ka talagang, ang tigas talaga ng, di ba? Wala ka talagang, ganyan yung mga lumalabas sa bibig natin. Alam niyo po, warfare po yun. Pag nasa Panginoon ka na, iba na po yung lumalabas dapat sa bibig natin. Hello? Nagpapasalamat ka na. Nakita mo yung lagayan ng bigas. Kakapiranggot na lang, sumisilip na. No? Ano lalabas sa bibig mo? Lord, salamat. Dahil pupunuin mo na naman yung lagayan ng aming bigas. Di ba, ang laking difference nun, kaysa naku Lord, yung bibig mo lumalabas, natatakot ka, naku Lord, magugutom na naman kami. Pag nagutom kami, mahina kami. Pag nahina kami, baka mamatay na kami. Ha? Wala lang kayong bigas, lumala na yung sitwasyon. Di ba, wala pa, dinideclare na ng bibig mo. Sino nakaranas nun? Hallelujah! Hindi na po. Hindi na po dapat. Hallelujah! Let's watch every word that is coming out of our mouth. Hallelujah! The enemy will condemn you of your sins to turn you away from God. Di ba, minsan yung confession ng bibig natin, yung Lord, mahina ako eh. Lord, ganito yung nagawa ko. Iko-condemn ka ng kaaway. Yun yung lumalabas sa bibig mo. Kasi po, yung lumalabas po sa bibig natin ay galing daw po saan? Sa puso natin. Out of the abundance of our heart, the mouth speaks. Kaya alam mo, hindi mo na minsan kailangan ng discernment kung ano yung pinagdadaanan ng kapatid mo eh. Pakinggan mo lang kung ano yung lumalabas sa bibig niya. Alam mo na kung ano yung nasa puso niya. Hello? Kaya, ang gagawin po ng kaawa, i-condemn niya tayo. Instead na magkaroon po tayo ng magandang
confession sa atin pong buhay, sa atin pong pamilya, sa atin pong ministry. Hallelujah! But, ang sabi po ng 1 John 1:9, if we confess, no, our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our wickedness. So pinapakita ko lang po dito yung isang area na maaring gamitin ng kaaway to condemn us, no, nagiging negative yung lumalabas sa bibig natin. And nakakalimutan natin na meron palang power yung bibig natin that we choose to confess it to the Lord. At tutulungan po tayo ng Panginoon, patatawarin niya tayo at lilinisin niya tayo sa atin pong mga kasalanan. When the enemy reminds you of your past, remind him of his future. Kasi ginagamit niya yung mga sitwasyon eh. Parang pataas-taas ka pa ng kamay. Alam ko yung ginawa mo. Ang galing-galing mo pang tumugtog dito, papikit-pikit ka pa. Tapos ibubulungan ka niya, di ba kumupit ka nga 100? Kasi gusto mong mag-milk tea, wala kang pera, di ba kumupit ka ng 100? 100 ba milk tea ngayon? Ganda ba milk tea ngayon? Hallelujah. But every time the enemy will remind you of your past. Anything in your past. Alam niyo ba bakit minsan hindi ka handa? Alam mo ba bakit minsan, may maraming pagkakataon na hindi ka makalapit sa Panginoon dahil something in your past ay hinuhold ka pa. Sino ba dito mayroong pangit na past? Lahat tayo. Walang exempted. Walang exempted, lahat tayo may mabaho, nakakasuka ng mga nangyari in the past, but we are no longer defined by our past, but, hallelujah, we are defined by the death of the Lord Jesus Christ on the cross. Our destiny po ay binayaran ng dugo ng ating Panginoong Jesus para mabuhay ka sa nakaraan. Hello? So, kapag yung kaaway sinasabihan ka, patahimikin mo. Use your lips. Sabihan mo, Satan, shut up. Yung sinasabi mo, hindi na ako yan. Hindi ko nakilala yung sinasabi mo. Diba? You confess, I am now a new creation in Christ. Diba? 2 Corinthians 5:17, those who are in Christ is now a new creation. The old has gone and the new has come. So, ang ganda po na dinideklara natin yung kapangyarihan po ng salita ng Panginoon over the lies of the enemy. Hello? So, every time na may sasabihin yung kaaway sa'yo, manahimik ka. Diba? Ipapakita yung sitwasyon, wala na kayong pera, wala na kayong pangkain, wala ka na pang tuition fee. Pero ano i-declare mo? My God will supply all of my needs. Saan daw manggagaling? According to His, read your Bibles. I tell you, the key, hallelujah, one of the keys to silence the condemnation of the enemy, the lies of the enemy, is through His Word. If you are not reading your Bible, pag uwi nyo po ngayon, kung may bahay kayo, wala kayong Bible, ibenta nyo bahay nyo, bumili kayong Bible. Kaya ka natatahimik. Sabi, handa ka ba sa pagbabalik ni Lord? Natatakot ako sa pagbabalik ni Lord. Yung iba, takot basahin yung Revelation. Bakit? Kasi nakakatakot yung gagawin ni Lord. Hallelujah! But if you know the truth will set you free. You know the power of God's Word. Alam nyo, napakaganda po ng Book of Revelation. If you allow the Holy Spirit to bring illumination, Rema, revelation, doon po sa salita niya, I tell you, ang sarap po basahin ang salita ng Panginoon. And if you know the Word of God, you can silence the enemy.
Sabihin sa'yo, mahina ka. No, Satan. I am not weak. Diba, kinakanta pa natin yan? Give thanks, diba? And now, ang taas nung kiko Parang mali yun Let the weak say, I am strong. Mahina ka ba ngayon? Ano i-declare mo? Ano i-confess mo? You are strong. Let the poor say, I am rich. Wala ka bang pamasahe ngayon? But, Lord, you are able to provide. Kinakanta natin kanina, because of who you are. You are my provider. Don't just sing it. Confess, declare what you believe, and believe what you declare. Hello? Hindi yung alam mo lang yung kanta, na bless ka lang sa kanta. Hindi. Pag may hinarap kang sitwasyon, ideklara mo. Para mawalan ng kapangyarihan ng kaaway, na ikaw ay bigyan ng takot, na ikaw ay patahimikin sa sitwasyon mo at hindi ka lumaban. Hello? Laban po ito everyday. Kaya sabi dyan, wag mo nga akong inaano-ano, Satan, talunan ka na. Hello? Huwag mong bigyan ng kapangyarihan ng kaaway na takutin ka. Yes, he is a great enemy. Pero ano yung sabi ng Word of God? Greater is he. Who is? Who is? Who is? Than he that is in the world. So if you keep on confessing it, declaring it, acknowledging it, hello, hindi ka basta-basta matatakot. Hallelujah! Are we learning po ba? Ngayon pong tanghali. Hallelujah! So confession means to declare, to profess, to agree, to allow. Ano yung pinaniniwalaan mong kayang gawin ng Panginoon? Short testimony, very short testimony lang. 2013 po, no? Ako po ay sinabihan ng doktor that I have 1 year to live. Napakasipag ko po kasi. Hindi po ako natutulog, trabaho, nag-work po ako sa fast food, walang tulog. Opening na, closing pa, mag-host pa ng party. Hindi na po ako nag-host ng party, baka po imbitahan niyo ako, So, nagkasakit po ako, no? Siguro ngayon parang well-known na siya as aneurysm. Na ang sabi ng doktor, isang pitik or isang, yung ugat ko, pag isa lang yung pumutok, tama ba ako? Maputol. Dok, tama po ba, Dok? Kasi po, naglalabasap na po yung ugat ko Sobrang pagod po. Pagod na pagod po yung yung mga ugat ko. So, to make the long story short, I have 1 year to live. And dumarating po yung time na talagang sumusuka na ako ng dugo. But I remember one time na nandoon po ako sa CR na sumusuka ako ng dugo. Kahit po na ganun yung nakikita ko at ganun po yung nararamdaman ko, I am declaring what my God can do. Hindi ko po dinideclare na, sige na Lord, kunin mo na ako. No? Kasi alam ko may purpose pa ako Alam ko may gagawin pa ang Panginoon sa buhay ko. So, talaga nagdideclare ako, Lord, by your stripes I am healed. Father, in Jesus' name. Parang nagre-repent din ako na Lord, patawad, inabuso ko yung katawan ko. But Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon, bumawi, palakasin yung katawan ko, gamitin mo yung katawan ko sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Hallelujah. And pinagaling po ako ng Panginoon. Pinapalakpakan po ng malakas si Lord. Si Lord po, kay Lord po ang glory. Hallelujah. I don't know kung gaano ka imposible yung sitwasyon na meron po kayo ngayon na maaring gawing opportunity ng kaaway para hindi ka kumapit ng mahigpit kay Lord. Who you are
in this place. I don't know who you are, but I am just sensing that the Lord is telling you today, don't lose hope. Declare what you believe. Declare what your God can do. He is more than able. He is powerful. Hallelujah. Even death has no sting in Him. Believe that He is the life. That life belongs to the Lord. And let that life bring glory to His name. Hallelujah. Thank you, Lord. So declare. Ano yung pinaniniwalaan mo? You start to believe God more than ever. No? And I tell you, God will turn things around. Pati ikaw mamamangha ka kung paano kikilos ang Panginoon sa buhay mo. No? Hallelujah. Dito po sa kwento na to, alam natin kung paano po ginamit yung sitwasyon, no, sa mga Israelites na nagkaroon po sila ng matinding laban with the Philistines at humarap po ang isang malaking giant, malaki na nga no? Giant, no, na si Goliath. And alam niyo po, ang nangyari po dito, takot po yung mga Israelites na lumaban. Nabasa niyo po ba to sa inyo pong mga Bible? Ilang araw po silang kinukutya ni Goliath. Ha? 7 days. Biruin mo, walang gustong lumaban. Hanggang sa dumating yung time na ito pong si David, no, narinig niya, no, kung nakita niya yung sitwasyon Kung tutuusin, inutusan lang siya ng tatay niya na magdala ng pagkain sa mga kapatid niya. No? But ang nangyari po dito, hindi na po natin babasahin, but ang gusto pong mangyari ni David is, gusto niyang labanan. No? Itong si Goliath. And, hallelujah. May kita natin dito na si David, bata lang, no, ruddy, wag na po yung good looking. Hindi, add-ons na lang yung good looking. Alam niyo ba kapag nasa Panginoon ka, talagang nadadagdagan ka ng 10 points. Parang, ay wow. Add-ons because of the glory of God. No, yung glory po, si Lord po yung nakikita sa atin. No? So now, sabi ni Goliath, ano ba ako dito? Isa lang, di ba parang, ito lalaban sa akin ang bata pa niyan, ang liit-liit niyan, kaya ko nga yan tirisin Kasi higante siya, di ba? But look, kinikurse po ng Philistine, maging po si David, no? Kinikurse niya. Hanggang sa ano pong nangyari? Ito yung verse na gusto kong basahin natin. No? So, nakita po natin yung senaryo, ang laki-laki po ng kalaban nila. Tapos yung lalaban, walang alam sa mga labanan. Tama ba? Di ba pinagsuot nga siya nung armor no ni king. Naano ako Sino yung king dito? Si Saul. Thank you for helping me. No, si King Saul. 'Di ba pinasuot sa kanya yung damit niya panlaban. 'Di ba hindi siya makagalaw? Kasi ang bigat talagang bakal yun 'Di ba? But, may kita po natin dito, ano po yung pinanlaban niya kay Goliath? Ano po ba talaga yung nagpatalo kay Goliath? Sabi po dito, then David said to the Philistine, you come to me with a sword, with a spear, and with a javelin. Pero ano po yung sinabi dito ni David? But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Ano po yung lumabas sa bibig niya? Lumabas po sa bibig niya kung sino ang Panginoon. Sabi niya, I come to you in the name. That's why the name of the Lord is powerful. You come against any lie, every giants. No, dinideklara mo yung
kayang gawin ng kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon. Sabi niya, this day, nagdi-declare siya sa bibig niya, wala siyang sword eh. But ano yung nagpatalo dito kay Goliath? Sabi dito, this day, the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you and take your head from you. And this day I will give the carcasses of the camp of the Philistines to the birds of the air and wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God of Israel. Hallelujah! So, nakita niya yung giants, pero ano yung dineclare niya? Hindi po siya nag-declare ng negative. Hindi po siya nag-declare na natatakot siya doon po kay Goliath. But dineclare niya kung ano po yung kayang gawin ng Panginoon. Sabi niya, no, this day, the Lord will deliver you into my hand. Whew! So kung meron ka pong giants ngayon, magkaroon ka po ng tamang confession. Ano po yung pinag-aagrihan ng iyo pong bibig na pinaniniwalaan mo sa Panginoon? Ayaw. So, binanggit na po dito sa story na to na, for the battle is the Lord's and He will give you into our hands. So, alam natin how the story ended, kung paano po hindi po talaga yung sling and stone, no, yung nagpatalo kay Goliath, bagkus yung declaration, yung confession ni David against Goliath. Hallelujah. Now, learn to have a positive confession of what you believe in a negative situation. Hello? Magkaroon po tayo ng tamang confession. Let's declare, let's confess the truth, the Word of God with our lips in a negative situation. Number 2, C. Cast down. Ano po yung una? Confession. Second, C. Hallelujah. Ano pong ibig sabihin ng cast down? To demolish, to destroy, to demoralize. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 5, for though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Kaya ito po yung sinasabi ko kanina, na hindi po natin kayang labanan ang kaaway with our own strength. Hindi po yan ng pamamagitan ng sarili nating lakas. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Lahat daw po ng nagmamalaki, no, yung gustong tapatan yung posisyon ng Panginoon, hindi po. Dapat si Lord yung pinakamataas na posisyon sa ating buhay. Bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Kung kanina po, ang atin naman pong kalaban ay yung lumalabas sa atin pong bibig. No? Ngayon naman po, ay yung atin pong iniisip. Alam niyo po ba na ito pong mind natin is the enemy's playground? Ginagamit po niya yung atin pong mind. Kasi, so a man think, so is he. So kung iniisip mo na talunan ka, talunan ka. Sino po dito pupunta sa laban, pupunta ka sa laban sa boxing, tapos ang iniisip mo, talo ako dito, talo ako dito. For sure, matatalo ka, tama ba? Pero yung isip mo, kung ito po ay i-align po natin sa kaisipan po ng Diyos. Hallelujah. Makakaya mong i-cast down, i-demolish, i-destroy ang lahat po ng maling kaisipan na nilalagay po ng kaaway sa ating isip. Your weapons are mighty. Pakisabi sa katabi, your weapons are mighty. Makapangyarihan yung weapon na binigay ng Panginoon sa atin.
So, what are those mighty weapons? Dito po sa Genesis chapter 3, ito po yung time na yung kaaway, hallelujah, the enemy, yung serpent, sa Genesis pa lang po, no? Siya daw po yung shrewdest. Talagang magaling siyang manguto, manloko, no? Sabi diyan, tingnan niyo po, binigyan ng command ang mga si Eva at si Adan, no, na merong wag kakainin na isang bunga. Ang bunga ng pagkakaalam ng tama at mali. Pero tingnan niyo po yung ginawa dito ni Satan. Tinanong po niya yung woman, did God really say? Sinabi ba talaga ng Panginoon? Talaga ba kaya mong magtagumpay? Talaga ba kaya mo bang makatapos ng pag-aaral? Wala nga trabaho yung magulang mo. Talaga ba kaya mo ba talagang gumaling sa sakit mo? Wala na nga wala ka pa nga pambayad sa ospital Talaga ba? Sino nakarinig na nito sa kaaway? Talaga ba? No, talagang gagawin ng kaaway yung paraan para magkaroon tayo sa kaisipan natin, no, ng mga maling pag-iisip sa Panginoon. Sabi dito, may kita po natin kapag daw ang alam ng woman na to na si Eva na pag kinain niya yung bunga mamamatay daw sila. Tingnan niyo yung ginawa ng kaaway. Sabi niya dito, you won't die. The serpent replied to the woman, God knows that your eyes will be opened as soon as you eat it, and you will be like God, knowing both good and evil. Sabi dito, the woman was convinced. Alam niyo po, marami po tayong mga kaisipan na nakumbinsi ka ng kaaway. Yan po ay kailangan nating i-cast down. Yan po ay kailangan nating i-destroy. Lahat po ng mga nakumbinsi ka ng kaaway na kasinungalingan, kailangan po nating i-demoralize yan ngayong tanghali na to. Sabi dyan, she saw that the tree was beautiful and its fruit looked delicious, and she wanted the wisdom it would give her. Alam nyo, kung iaano natin yung dulo nito, alam natin na kinain niya po yun, nakumbinsi po siya ng kaaway. At maraming beses po na tayo po ay kumakagat sa bunga na ito dahil napaniwala tayo ng kaaway. Ilang bunga na ang nakagatan mo dahil naniwala ka doon sa bulong ng kaaway sa'yo. Kaya alam nyo po, madalas, tayo mismo ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Bakit? Hindi natin alam kung paano labanan. I pray, mamaya magpe-pray po tayo, we will cast down this wrong mindset, lahat po ng deception ng kaaway sa ating mga isipan. At lalabas po tayo dito na meron pong bagong kaisipan, naka-align po sa kaisipan ng Diyos. Handa po tayo sa pagbabalik niya. Study this book of the law. Ito po yung sinasabi ko kanina. Meditate on it day and night. So, ang una pong weapon natin is the Word of God. Binanggit ko na po kanina kung paano po ka-powerful ang Word of God because the Word of God is our sword, it is our light. Kapag madilim yung daan, pumunta ka sa Word of God because yung Word po ng Panginoon ang magbibigay ng liwanag sa ating pong daraanan sa Psalms 119. Hallelujah. Sino po dito nagbabasa ng Bible? Araw-araw. Hallelujah. And meditate on it. It's one thing that you read, it's another thing that you meditate.
meditate the Word of God. Next, dito po sa Joshua chapter 6, ito naman po yung time ng walls na sila po ay papasok ng Jericho at alam po natin kung gaano kakapal yung wall ng Jericho. No? And sa buhay natin, darating yung time na makakaranas tayo ng mga makakapal na wall. No? Makapal na wall. And yung mga wall po na yan is either sinisira po yung relationship natin with one another. Yung may invisible wall. Hindi nakikita yung wall na yun, pero ang kapal. Pag may makakasalubong ka, bigla kang kakalputa ka sa kabila kasi ayaw mong makakamayan eh. Ayaw mong makita, ayaw mong magkatitigan kayo eh. 'Di ba? Oy, magkamayan tayo, kamayan po natin ang bawat isa. Tapos nakita mo na, oops, teka. Hello? May mga walls. Alam niyo po ba, may mga walls po na maaaring makapag-disqualify sa atin in His coming. Kaya po ito inaalaw ng Panginoon na matutunan po nating lahat. Habang tinuturo ko po ito sa inyo, ako din po ay tinuturuan ng Panginoon na hindi po natin nahayaan na yung mga makakapal na walls na to sa buhay natin ang magpa-disqualify sa atin. Yung nakahiwalay ka pala sa Panginoon. Hello? Kasi may kasamaan ka ng loob. Sino dito nagtampo na? Umpisa lang yung tampo. Kapag hindi mo po yan binunot, kapag hindi mo po winasak yung tampo na yan, it will end to bitterness. Alam niyo ba yung bitterness? Nakakahawa siya, nakakalason siya. Maaari kang mamatay spiritually because of bitterness. Hello? Sino dito nagpatawad na? Hallelujah. Alam niyo po ba yung unforgiveness? It will disqualify you for His coming. Patawarin mo na. Hindi nagsusorry eh. Kahit hindi siya magsorry. Bakit? Ayaw mo na makadagdag ng kabigatan. Alam niyo po sa rapture, ang mga iaangat po ng Panginoon yung magagaan. Kung meron kang kabigatan, maiiwan ka. Sabihin mo yung katabi mo, magpatawad ka. Sige ka. 'Di ba, yung mga extra baggages natin, yung magpapabigat sa atin para hindi ka umangat. I tell you. Yun pala yun. Ngayon, alam mo na. Magpatawad ka na. Yung bitterness, yung tampo. Hallelujah! Hello! Pag-uwi niyo po sa bahay, I want this na gusto ko siyang maging light, no, na you will take this lightly, na magaan sa puso, but you will take it seriously. Na, napapatawa ko po kayo, no, but alam niyo po, achievement ko po yun. Kasi sa church namin, hindi po nila ako tinatawanan. Asan yung mga ko? Bang. Tumatawa sila. But seriously po, gusto po ng Panginoon na maging handa po tayo sa pagbabalik niya. And I am speaking from the heart of God. Anything that is weighing you down, all those baggages na ang tagal mo ng buhat, surrender it to the Lord. Just surrender it. Just cast down, no? I-destroy natin yung mga walls na yan that divides us.
Hallelujah. So ang nangyari po dito, 7 days silang iikot, 6 days, pagdating ng 7th, they shouted, at alam po natin yung nangyari, bumaksak po, nag-collapse po yung walls of Jericho. Yung walls po speaks of division, strongholds, ito pride. Dahil alam nyo po ba yung Jericho, isa po sila sa sikat na yung economy po nila ay powerful. Ibig sabihin, maganda yung kanila pong ekonomiya. Alam nyo po, sa mga bansa, pag maganda yung ekonomiya mo, powerful ka. Tayo, pagbaksak ang ekonomiya natin, magtataas lahat ng bilihin, tataas lahat ng sahod, nagtaasan na lahat, ako na lang ang hindi. Di ba? May kita mo, baksak yung ekonomiya, kaya kaya tayong basta laruin lang ng ibang bansa. So, kung ipapattern natin siya spiritually, yung mga walls po, yung pride. Isa po yan sa nakakapagpabigat. Hallelujah. Isa po yan sa nagdi-divide sa atin. I pray. Alam nyo, parang gusto ko nang mag-destroy. Alam nyo yung nasisense ko na marami tayong kailangang wasakin ngayong oras na to. Hello? You need to shout. Ang weapon po natin, Word of God. Second weapon po natin is shout. Alam niyo po, may mga pagkakataon sa buhay ko na, alam niyo yung sa bigat, talagang isinigaw mo na lang kay Lord. Hanggang sa mabasag, masira yung imahe na yan na pinapalayo ka kay Lord. That's why yung shout po, alam niyo yung kaaway, ang gusto niyan, ganyan ka. Hindi po, bilang Kristiyano, take authority. Tayuan po natin yung authority natin sa Panginoon. Hallelujah! Hindi po tayo dapat manahimik. Hallelujah. Sa 2 Chronicles chapter 20, ito naman po, napapaligiran sila ng maraming, hindi na po natin binabasa. No? Dahil mamaya gusto po ng Panginoon na mag-take time tayo into destroying these things na makapag-disqualify sa atin. So, talagang sinasummarize ko na yung mga story. So, dito po sa 2 Chronicles chapter 20, nagsama-sama po dito yung mga kalaban ng Israelites. Nagtulong-tulong sila. Di ba? Yung Moabites, Ammonites, Meunites, no? They declared war to Jehoshaphat. Ang nangyari po dito, ang ginawa po ni Jehoshaphat, nag-ask po siya ng isang, hallelujah, na priest na magsangguni kay Lord kung anong gagawin nila. Sino po dito kapag merong laban, sumasangguni muna kay Lord? Hello? Kailangan talaga nagsisik tayo kay Lord bago tayo gumawa ng action, bago tayo pumasok sa laban. Kaya baka tayo natatalo, laban tayo ng laban without asking guidance from the Lord. No? So ang nangyari po dito, si Jehoshaphat po, takot na takot siya at nag-ask po na siya ng guidance sa Panginoon. Ang nangyari po dito, nagsalita po si Lord, the Spirit of the Lord came. Ang sinabi po, listen all you people of Judah and Jerusalem, listen King Jehoshaphat, this is what the Lord says, do not be afraid. And the Lord is telling you, the Lord is telling you, wala kayong mga pangalan pala, no? Hallelujah. Si ating naka-green, ito, ate ikaw, ay ang dami palang naka-green, sorry. Yung katabi niya naka-black, ikaw ate. Yeah, ikaw, yeah. Ikaw ate. The Lord is telling you, don't be afraid. Hindi kita kilala, but just the Lord wants to tell you, don't be afraid. Don't be afraid. Don't be discouraged by this mighty army, for the battle is not yours, but God's.
May laban ka? Yung laban na yan, hindi mo laban. Laban yan ng Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po yung nangyari po dito? Hindi po sila lumaban na talagang sa war. Ang nangyari po dyan, kinommand po ng Panginoon na mauna yung mga musicians. Umaawit sila, nagpupuri sila sa Panginoon. Hallelujah. That's why yung ginagawa po ninyo dito, musicians, hindi po basta-basta na posisyon to. Meron po kayong winawasak na atmosphere every time na tutuntong ka dito. That's why you need to come here prepared. Hello? Biruin mo sila yung nasa front line. They started to praise the Lord. Kaya bago po tayo makinig ng word, bakit tayo nagpupuri? Bakit po tayo sumasamba sa Panginoon? May winawasak na tayo na atmosphere. Hallelujah. Ganito po yung nangyari dito. At alam po natin yung nangyari sa dulo, nanalo po sina Jehoshaphat. So ano po yung pangatlo na weapon natin? It's the weapon of praise. Ano po yung una nating weapon? God's Word. Pangalawa? The weapon of shout. And yung pangatlo? Is the weapon of praise. And last point. Kung una yung point natin, we need to have a positive confession of what we believe. Second point, we need to cast down every wrong image, lahat ng lies, deception of the enemy in our mind, no? By using these powerful weapons of God's Word, of shout, of praise. Lastly, we need to command. Sino nanood na nito? Ha? Napanood nyo na po ba to? Ha? Mapapansin nyo, nadagdagan sila, no? Yan po yung mga emotions natin. Kailangan may laban tayo sa lumalabas sa bibig natin, may laban tayo sa ating iniisip, at laban din po yung ating nararamdaman. Sino dito maraming beses na nadaya ng kanyang nararamdaman? Diba? Pagtingin mo dun sa magandang damit, diba? Ang saya-saya mo, na-excite ka, tapos, uy, 50% sale, discount to ah. Binili mo, diba? Na-excite ka. Pagsuot mo, ang ganda sa manikin, sa'yo, hindi. Nadaya ka, na-excite ka kasi masyado. Hallelujah! Diba? Sino dito nadaya na ng nararamdaman niya? Parang iba yung pagdating sa nararamdaman. Diba? Dahil kapag hindi mo po kayang labanan yung nararamdaman mo, magkakaroon ka ng mga maling desisyon sa buhay mo. Hindi ko po sinasabi dahil nagawa ko to. Ilang beses po ako nadali nito. Diba? Yung nararamdaman mo kami, ang bait niya sa akin eh. Diba? Hindi porket mabait sa'yo, gusto ka. Hindi ba pwedeng normal na mabait siya dahil Kristiyano siya? Huwag ka nga syumera. Hindi porket hinart yung profile picture mo, in love na sa'yo. Hindi ba pwedeng nagandahan dun sa kuha? Kasi ang ganda ng camera na ginamit. Hello? Di ba minsan parang grabe yung sa emosyon natin na,
Ay, hinart niya. Ah. Diba? Tapos kapag wala namang reaction, yung mag-asawa nagagalit naman. Hindi mo man lang inano yung post ko, tinagpa kita, ang ano ko pa doon, ang bait-bait mo. Nag-away pa rin. Ano ba talaga? May kita niyo po ba yung laban? Ang daming beses na talagang pinaglalaroan po yung atin pong mga ramramin. Ang ating mga damdamin. Dahil alam ng kaaway, kapag hindi strong yung emotion mo, one wrong decision of your life, it will bring you to defeat. That's why, hindi po sinasabing yung puso mo ay sundin mo. Don't just follow your heart. Wala po yan sa Bible. Diba? Sasabihin nila, follow your heart, diyan ka masaya. Hindi porket masaya ka, masaya si Lord. Tigilan nyo yan. Masaya ako dito Di ba dapat kung ano yung nakakapagpasaya sa akin? Anak, hindi dapat yung makakapagpasaya sa'yo yung susundin mo. Sundin mo yung magpapasaya sa Panginoon, yung magbibigay ng glory sa Panginoon. Hindi po sinabing follow your heart dahil masaya ka. Ang sabi po dyan, ang sabi ng Panginoon, ano? Nagbabasa kayo ng Bible, anong sinabi ni Lord? Guard your heart. Why? Why? It is the most deceitful above all things. Alam ng mga babae yan? Minsan gusto ngayon ng chocolate, bukas ayaw na. Ako mga babae, tulungan natin ating mga sarili. Sa totoo lang, ako talaga minsan naiinis din ako sa sarili ko. Ayoko niyan. Diba? Pag dumarating yung monthly period natin, sasabihin ng mga lalaki, ang ano nating mga babae. But you know what, mga kababaihan, kaya po nating i-overcome yan. Huwag po natin laging gamitin na intindihin mo kasi ganito talaga kami monthly. Hanggang sa makagawa ka ng kasalanan, okay lang, iintindihin ka. Galit na galit ako, no? Lumalaki yung mata ko dito. Hallelujah. Alam niyo, kaya po nating i-overcome. Hindi ko sinasabing in one click. Hanggang ngayon, i-work out po natin ito. Sa maging handa po tayo na, Lord, baguhin mo yung ganito ko, yung ang bilis uminit ng ulo ko, Lord. Alisin mo, tulungan mo ko, Lord, na magpasensya. Habaan yung pasensya ko, Panginoon. Diba? Yung isa yan sa fruit of the Holy Spirit. Ha? Pati yung long suffering. Hallelujah. Diba? Totoo, ang daming beses na nadadaya tayo ng ating nararamdaman. That's why, hindi natin pwedeng sabihin na pumasok si envy sa'yo. Hindi! Ano ba dapat yung bunga? Dapat po si Kristo po yung lumalago sa loob natin. No? Na ang buhay po ng Panginoong Jesus, kapag yan po ay lumaki sa loob mo, kaya niyang talunin lahat ng mga maling emosyon, lahat ng maling nararamdaman mo. Anong gagawin mo? You will command. Hallelujah! So yung soul po natin, it consists of mind, emotion, and will. So, nandiyan po ang decision maker natin, nandiyan. Di ba kung ano yung naramdaman mo, ano yung naisip mo, magde-decide ka, yun yung gagawin mo. Di ba? Yan po ay isa sa parte. No, we are a body. We are a spirit with a soul living in the body. So naglalaban po ang ating katawan. Yung katawan po natin, yan po yung gates natin, nakikita natin. Papasok siya sa soul mo, nararamdaman mo, nakikita mo, hanggang sa magde-decide ka kung yung spirit ba ang mananalo o yung flesh mo. Kaya ko po yan nilagay. That's why you need to command. Yes, what you feel is valid, but it will not end there.
Hindi natin ini-invalidate na masasaktan po tayo, no? Na mararamdaman natin yung betrayal, mararamdaman po natin iba't ibang klaseng pain. Yung maiinis tayo, magagalit tayo, valid po yun. Pero ayaw po ng Panginoon na tambayan natin. Ayaw po ng Panginoon na mag-dwell tayo doon. So maramdaman mo siya, then command. Command na hindi ka dapat mag-stay dyan sa galit mo. Hindi ka dapat mag-stay dyan sa tampo mo. Hindi ka dapat mag-stay. Hallelujah. You need to command. Naramdaman mo siya. Kasi diba, lalo na yung mga nanay, pag nagalit. Diba, pagkatapos mong paluin, bigla kang, nasaktan ko yung anak ko. Diba? Then ngayon, magagalit ka, sasabihin mo sa kanya, kaya ako nagalit, i-explain mo, kasi mali yung ginawa mo. Diba? Kausapin mo, i-explain mo. Ikaw naman si anak, nagalit sa akin yung mama ko, hindi na ako kakain. Sino gumawa nun? Ginawa ko yan, bata ako, ilang beses, hindi ako kakain. Tampo ka, pudo ka pa sa kwarto mo, hindi ako kakain, pinagalitan ako, hindi ako mahal, lagi na lang ako pinapagalitan, ako na lang lagi inuutusan maghugas ng plato. Pero alam nyo yung nanay, tatawagin ka pa rin para kumain. Hello? Ang kaaway, dadayain niya yung nararamdaman mo, pinagalitan ka. Hindi ka mahal. Pupunta ka sa barkada mo, doon ka mag-open yung nanay ko, yung tatay ko. Tapos yung kaibigan mo naman, iko-comfort ka. Ganyan ka. Nandito lang ako. Pero alam nyo, at the end of the day, pamilya mo pa rin ang kasama mo hanggang dulo. Mga kabataan, nakagaya ko, command yung nararamdaman mo. Hindi porket pinagalitan ka, hindi ka mahal. Ang sabi po ng Bible, dinidisiplina daw po yung mahal niya. Kung dinidisiplina ka, pinapagalitan ka, pinapalo ka, may mga time na masasaktan ka, huwag mo hayaang i-magnify ng kaaway yung sakit. I-magnify mo bakit ka pinalo. Kasi mahal ka. Diba, ilang kabataan na yung gustong magpakamatay? Ilang kabataan na yung na-depress? Ilang kabataan na po ang nakausap ko, nakaaway ang kanilang mga magulang. Ano sinasabi ko? Bumalik ka sa nanay mo. Kausapin mo yung nanay mo, kausapin mo yung tatay mo. Ayaw ng kaaway ng maayos na pamilya. Ang gusto niya sira. Gusto mo bang manalo yung kaaway? Huwag mong hayaan na yung emosyon mo. Dalihin ka para ilayo ka. Ito, sino dito napagalitan ng pastor niya? Hoy, magtaas kayo ng kamay, ililista namin. Magbabayad daw po kayo bago lumabas. Joke lang po. Sino dito napagalitan na? Diba? Yung iba, kapag hindi nila na-handle yung emosyon na yon, maglilipat yan sa ibang church. Maniwala po kayo. Di ba po, Pastora? Totoo pong nangyayari yan. That's why we are in a fight every day. We are in a war every day. Kapag nararamdaman mo yan, anong gagawin mo? Command. Itapat mo doon po sa truth ng Panginoon. Ano ba yung sinasabi ni Lord? Kapag alam mo na ito ay sisirain ang relationship mo sa Panginoon, sisirain ang relationship mo sa pamilya mo, sa church, alam mo na agad na yan ay dinadali ka ng kaaway. Para mag-disqualify ka, hindi ka makapasok. Mag-add up ng bigat sa puso mo, hindi ka maging handa sa pagbabalik ng Panginoon. You are a spirit with a soul living in a body. So you are not what your soul tells you.
Hindi ikaw yung sinasabi ng nararamdaman mo. Yung nararamdaman mo, nagbabago. Pero yung truth ng Panginoon, it stands forever. Ulitin ko po, hindi ikaw yung sinasabi ng emosyon mo. Ano ba yung sinasabi ng katotohanan ng Diyos? You can only defeat your soul by the strength of your spirit. Matatalo mo daw yung nararamdaman mo, yung naisip mo, kung ano yung naramdaman mo na pain, kapag malakas ka in the spirit. Kaya anong gagawin mo? Iko-command mo. Sabi dito sa Psalms 103, bless the Lord, O my soul. Pag malungkot ka, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Diba? Magde-declare ka, yung lumalabas sa bibig mo, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquities. Kapag tinatamad ka na purihin si Lord, mas lalo mo siyang purihin yung command. Iko-command mo yung soul mo, iko-command mo yung, huwag mo nga hayaan yung espiritu ng katamaran. Alam niyo po ba yung pagiging tamad ay gawa po ng demonyo? Pag tinatamad kang magbasa ng Bible mo o maten ng church, inaatake ka po. Kaya dapat po, hindi po dapat tamad ang mga Kristiyano. Alam niyo po sabi ng Proverbs, yung tamad daw po hindi pinapakain. Hindi lang po ito sa physical, maging sa spiritual. Kapag tamad kang isik si Lord, hindi ka talaga mapupuno. Hallelujah. So, command, piliin mo na ipapapurihan ng Panginoon, piliin mo na i-magnify kung sino siya, you command your soul. You command yung nasa loob mo. Bless the Lord, O my soul. Kanina talagang, sa totoo lang, antok na antok ako kanina. Di ba, yung init, tapos tatapat ka sa electric pan, tapos para ka nang hinihili. Nagaano ako, nakayuko ako, nagpe-pray in tongues ako eh. Kino-command ko na hindi ako antokin kasi gusto kong marinig yung word ng Panginoon eh. So kapag nandito ka po sa gawain at nararamdaman mo na, teka, laban na. Kung kaya mong tumayo hanggang sa para lang magising ka, di ba, you command. Hindi mo hayaang talagang matulog ka na lang at manakawang ka ng salita ng Panginoon no, na magdadala sa'yo sa tagumpay. Dito sa Psalms chapter 42, why am I discouraged? Sino dito na discouraged na? No, I-command your soul, why am I discouraged? Why is my heart so sad? I will put my hope in God. I will praise Him again, my Savior and my God. Now makikita nyo naglalaro yung emosyon niya. Now I am deeply discouraged, but I will remember you, even from distant Mount Hermon, the source of the Jordan, from the land of Mount Mizar. Makikita nyo po yung laban. Gustong purihin si Lord, tapos madi-discourage, tapos hindi, i-command niya uli. So, ganun po yung laban natin everyday. Learn to command your soul. So, isa rin po to sa verse 7 to 8. Sabi dyan, no, I hear the tumult of the raging seas. No, may mga waves, meron talagang gusto na, surging tides sweep over me. Alon, parang gusto kang, lamunin eh. Pero ano yung sabi niya? But, each day, the Lord pours His unfailing love upon me. And through each night, I sing His song, praising to God who gives me life. So, verse 9 to 10, may kita niya, Oh God, my rock, I cry. Why have you forgotten me? Why must I wander around in grief? So, pinapakita ko lang po dito sa mga verse na to, na talaga pong may laban tayo everyday. Maaring ngayon, ang saya mong makinig, bukas, baka ayaw mo nang pumunta. May time na talagang ang aga mo, excited ka pumunta sa church. May time na mararamdaman mong tatamarin ka. But, kung dumating ka sa laban na yan, command. Command
your soul. So dito na po ako magtatapos. And this afternoon, hallelujah, hindi ko po kayo kilala personally. But I am sensing the Lord that, I am sensing the move of the Holy Spirit right now in our midst. Na meron po ditong mga takot lumaban. Or meron po tayong mga giants. Meron po tayong mga kailangang i-cast down na mga maling image. Maaring meron po tayong mga kabigatan na maaring magpa-disqualify sa atin sa pagbabalik ng Panginoon. But right now, sino po dito handang lumaban? Sino po dito handang lumaban? Ulitin ko po, sino po dito handang lumaban? Yung punong-puno po kayo ng paniniwala na kumbinsido po kayo na kailangan yung lumaban. Kung dumating yung time na patahimik ka ng kaaway, ngayon, gamitin mo yung weapon mo. Use your lips to declare, use your lips to pull down, to cast down yung mga wrong images. Maybe the enemy is using your past. Hallelujah. Or meron po dito na meron ka pong imposibleng sitwasyon. But right now, the Lord wants us to fight, to endure to the end, so that when we hear the trumpet sound, tayo po ay aangat. We will be caught up in the air, and we will be caught up and meet the Lord in the air. Right now, I invite you to stand in the presence of the Lord. Hallelujah. Gusto ko pong tumingin po kayo sa akin. Tumingin po kayo sa akin. I don't want you to miss this opportunity. I don't want you to miss this time. Na kung lahat po ng gusto ng kaaway, habang nagsasalita po ang Panginoon through your servant this afternoon, and meron pong pangungusap ang Panginoon sa inyo na gusto ng Lord na wasakin mo, gusto ng Panginoon na patahimikin mo, gusto ng Panginoon na pugutan mo ng ulo. Hallelujah. Right now, we will declare, we will confess, we will cast down, we will destroy. Hallelujah. If there's a need to shout, para yung walls na yan na may division sa family, hallelujah. Kung meron mga invisible wall na gusto mong, hallelujah, wasakin, hallelujah. Right now, are you ready to go into war? We will pray in the Spirit for 2 to 3 minutes. And let the Holy Spirit lead you to declare. Iglilid tayo ng Panginoon sa kalagitnaan natin. Wasakin ang lahat ng maaring makasagabal sa atin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Don't miss this opportunity. Don't be silent. Sabihin mo sa katabi mo, don't be silent. Huwag mong hayaan ang kaaway na stay ka sa kanyang posisyon. Hallelujah. But the Lord wants you to take your authority, your position in Christ right now. Hallelujah. Right now, I want you to pray in the Spirit. If you don't have the prayer language, I just want you to declare the Word of God. I want you to declare na mag-thank you ka sa Panginoon, mag-ask ka ng wisdom sa Panginoon. But those who are praying in the Spirit, I want you to pray more than ever. Oh, brabaka, brasekaya, basiya, rabaka. Shebrabaka, telepreseka, bakaya, ramante, meseke. Oh, rahaka, baseke, rababakande. Rabakaya, la, la, rabaseya, la, la, rababaya, la, la, la. She, la, la, rababaya, la, 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 bo.
I want you to open your lips and I want you to confess. I want you to declare sa iyong sitwasyon, sa iyong giants ngayong hapon na to, or patahimikin ng kaaway. I want you to declare His word. Are you ready? As I count of 3, I want you to fight and declare. 1, 2, ready, and 3. Come on. I want you to open your lips. Yes, 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 yes. Pray, 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 pray. Declare, declare, declare it. Declare it, declare it, declare it. Yes, yes, yes. Silence the voice of the enemy. Silence the voice of the enemy right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, yes, 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 yes. Pray, 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 pray. Yes, pray, pray, pray. Come on, come on. I want you to open your lips. Open your lips. Declare it. Declare. Yes, yes, yes. Here it goes. Here it goes. Here it goes. Yes, yes. More, 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 more. Yes. Yes, Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Yes, yes, yes. Oh. Shalababababakatalalalamande. Oh. Must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear. Oh, you're already a victor. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing. Oh, cast it down. Yes. You wear the victor's crown. You have overcome. Let's declare it again. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear. Oh, let the people sing. Every high thing. Come on, yes. Every stronghold shall be broken. You wear. Yes. You have overcome. Oh, yes. Declare it all together. Oh, yes. Every stronghold. Be broken. You wear the victor's crown. Oh, declare what you believe. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. Just lift up your hands. Just lift up your hands right now, as high as you can. Oh, I'm sensing right now the grace of the Lord to fight. Receive, receive the grace of God right now. Come on. Oh, just receive it. Receive, receive the strength of the Lord. Receive the grace of the Lord. Oh, overcomer.
overcome. You Oh, pugutan mo ng ulo ang giants mo right now. Yes! every stronghold. That's right. Yes, Lord. You have Hallelujah. overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing. Every stronghold shall be broken. You have overcome. 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 I want you to declare, I have overcome. I will overcome. Come on. I want you to open your lips and declare it. Oh, I can overcome. I am an overcomer. Yes. 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 Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord. Right now, I want you to hold hands together. Quickly, I want you to hold hands together. Let us hold hands together right now. Hallelujah. Sige po. Right now, I want you to pray for the person on your right and on your left. That as a family of believers, we will continue to guard one another in prayer. Sige po, let us open our lips and pray. Pray for your brother, pray for your sister, na wag po siyang sumuko. But lumaban po siya to fight the good fight of faith. Hallelujah. Na maging handa siya sa pagbabalik ng Panginoon. Na marinig niya ang tunog ng trumpeta. Oh Lord. Lord, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yeah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Right now, we will end with a declaration song that we will use
use the weapon of praise. Thank you, God. I want you to believe this. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. Do you believe this? Oh, my God will never fail. Oh, my God will never fail. Yes, let's declare this all together. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Let's sing the second verse. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giant, 'cause I know how this story ends. Yes, you're victorious in Christ. I know how this story Yes. ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see Oh Lord, because you are with us. the Who battle can be against us? to you, Oh, Lord. we believe it. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for Do you believe it? good. You will see things turn around in your life. You take what the enemy's meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Oh God, You take what the enemy's meant for evil, and you turn you it turn it for for our good. good, God. You turn it for good. You take what the enemy's meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Victory, I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs To you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Hallelujah. Lord, we thank you, God. Thank you, Lord, for the victory ahead of us. We keep on believing, Lord,
na wala pong mahirap sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil hinahanda mo ang bawat isa sa amin sa iyong pagbabalik. Kaya ang nais mo, Panginoon, ay wala na pong kabigatan, wala na pong mga hindrances, wala na pong, Panginoon, na maaring makapagpahinto sa aming relasyon sa iyo, Panginoon. Right now, Lord, I pray for your people today, O God, that they will continue to fight the good fight of faith, so that, Lord, they will continue to be faithful in their service, that they will continue, Lord God, to remain loyal to you, Panginoon. That, God, in the end, lahat po kami, maririnig po namin ang iyo pong mga salita na, well done, my good and faithful servant. Salamat, Panginoon, sa lahat ng itinanim mo sa aming mga puso, sa aming mga spirito, Panginoon. Hayaan mo po na bawat isa sa amin ay lalabas sa lugar na ito na matagumpay at mananatiling tagumpay, Panginoon. Salamat sa kalakasan, sa iyo pong grasya na dumaloy ngayong hapon na ito. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri, ang lahat ng kaluwalhatian. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ay sumigaw ng Amen! Hallelujah! Hallelujah! Sige po, bago tayo umupo, pwede po nating yakapin ang bawat isa. Sabihin mo, you are a victor in Christ. Thank you so much. God bless you all.